O eto, dumito na tayo sa ICC. Mga kababayan, nasan ba yung ICC? Sandali, O eto. Sabi ho dito, mga kababayan, talagang tutuluyan si Duterte. Talagang tutuluyan ho ang dating Pangulo, mga bossing. Bakit? Ayan ho, sabi. Ang ICC daw ho, mga boss, chief, amo, sir, ay hindi nagpapadala doon sa mga propaganda at public clamor ng mga DDS. No, yung mga paawa effect, yung halos wala na, hindi na makapag-isip ng maayos, etc., etc. Tapos yung mga pinayagan na daw ng ICC yung interim release. Mga bossing, ngayon pa ba? Ngayon pa ba papayagan yung interim release niya? Eto nga tatlong kaso na. At sa isang kaso ho, mga kababayan, naglalaban ng hindi bababa sa 15. Yung taong nakapaloob doon sa isang kaso pa lang ho. Maabot yata ng 79 lahat in total o 78 in total. Ngayon pa, papayagan ang interim release. Malamang nga ho dyan dahil nga po sabi, merong mga co-perpetrator ang dating Pangulong Duterte. 8 yun. At pinangalanan, nandun si Bato at si Vitaliano Aguirre. Malamang ho nga yan sa susunod na buwan. Baka pagtapos nitong Setyembre, pagpasok ng Oktubre, andyan na ang ICC para sa kanila. Diba? Hindi ICC. Ano pala? Ano tawag dito? Interpol. Kasi yung ICC, iginagalang yung ginagalang ng ICC mga kababayan, yung walang restriction sa Pilipinas. At yun din po ang dahilan kung bakit hindi mapayagan ng interim release tapos iuuwi sa Pilipinas ang dating Pangulong Duterte. Dahil nga po may kumbaga hindi pwede. Hindi tayo kasapi sa ICC. Di ba? Baka mga mangilang-ilang araw lang biglang lalabas na si General Torre tapos nang magpahinga. Tapos may hawak na papel. Makita ni Bato, naku, ano yung hawak ni General Torre? Bakit nag-aabang sa labas ng Senado si General Torre, may hawak na papel? baka iniintay na yung paglabas. Kaso mga kababayan, sabi naman po nung kaibigan niya na si Chis Escudero, sa pinakalegal na pamamaraan, tutulungan niya si Bato de la Rosa. Yun nga lang, si Chis, hindi masyadong napagkikita. Baka dahil din doon, problemado din si Chis. Natalo na ni General Torres si Jose Marichan. Imbis na Berman si Jose Marichan, ang inaantay ngayon si General Torre. Gawing Prime Minister na si PBBM para wala ng botohan at siya na rin ang pumili ng matinong senador. Sabi ni Ma'am Vivian Paskin. Tuloy ko Si Conti ang tumatayong assistant to counsel sa ICC na kakatawan sa mga biktima ng extrajudicial killing sa ilalim ng administrasyon ni Duterte. Sa latest Facebook post ni Conti noong Sabado, Setyembre 27, sinabi niyang dapat umanong maunawaan ng kampo ni Duterte na hindi umano nadadaan ng ICC sa propaganda at public clamor. Alam nyo, dati pa lang dapat alam na nila yan Yung tipo bang miski magwelga sila paulit-ulit diyan po sa labas ng ICC, hindi pa din palalabasin ng dating Pangulong Duterte. Wala pong audience impact sa hearing ng Duterte. Meron pa, sabi nung ibang mga DDS, susulatan ko si Donald Trump, susulatan ko si Putin, susulatan ko itong si Netanyahu para palayain si Duterte. Wala din bisa yun sa ICC. Totoo kaya? Pipikunin ko nga si Greco. Mamaya magko-comment ako dun sa Facebook page niya. Sasabihin ko, Greco, yung sinulatan mo si Netanyahu,
sinulatan mo si si Donald Trump at si Putin, nakarating ba talaga sa kanila o pangkampanya lang 'yan? Kasi kapag yung mga ganyan, mga bossing, may tatak po yan, nakasulat, receive ng Office of the President of the United States, something like that, mga kababayan. Na umano, baka ang ginawa niya si Belica, ano lang, kunyari eto, susulat ako, tapos gagawa kong sulat, kunyari, sulat ko to kay Netanyahu, sulat ko to kay Trump, sulat ko to kay Putin, no? Pero yun pala, pang-election lang. Pinatulog lang doon sa bahay yung mga papel. Di ba, Mary Ann? Wala. Ulitin ko mga DDS. Kahit araw-araw pa kayo na mag-rally dyan, walang audience impact. Walang call a friend. Ang tanging solusyon lang dito is litisin at dumepensa sila at patunayan nila na wala silang kasalanan o walang kasalanan ang dating Pangulong Duterte. Yun mga bossing. Duterte health condition should be properly and formally transmitted to the court by his legal team. It should also be closely monitored by the ICC Detention Facility medical team. Matatandaan ayon sa ibinahaging pahayag ni Vice President Sara Duterte sa kanyang Facebook page nitong Sabado, binanggit niya ang umano'y palihim na pagbisita ng ilang opisyal na kawani ng pamahalaan ng Pilipinas para magsawagawa ng welfare check sa dating Pangulo. Tapos sasabihin, ayun, alam ni Bongbong Marcos na nadulas o kung ano man ang nangyari kay dating Pangulong Duterte, bagok yung ulo. Dahil daw po dyan sa mga bumisitang welfare check. Palay ba nila doon? Anyway mga kababayan, si Bato, di ba? Ang sinasabi ni Bato de la Rosa, kapag napatunayan daw Sandali. No? Sinasabi ni Bato de la Rosa, kapag ka napatunayan na si Jewel Villanueva ay sangkot doon sa flood control, ito daw ang gagawin niya. Magre-resign daw siya. Tingin ko kailangan pa bang mag-resign mga boss chief sir? Tingin ko wag na. Wag na. Bakit? Mukhang papunta ka na din doon. Mukhang ito malapit na. Di ba? Sabi ko nga sa inyo, mga bossing, kung si Duterte may mga kaso na, tapos may nakasulat doon, yung mga kasapakat, mga co-perpetrator ni dating Pangulong Duterte, ano ibig sabihin nun? Di ibig sabihin nun, sama din sila doon sa may kaso o sama din sila sa makakasuhan.